Usapang pangkalusugan pa rin tayo mga kapuso, hindi may kakaila na marami pa rin ang natatakot sa mga taong may leprosy o ketong. Bagamat ito'y nagagamot na, may mga kapuso pa rin tayo na may ketong na kalbaryo pa rin ang pinagdaraanan. Narito ang kanyang kwento. Tahimik at tila laging malalim ang iniisip ng 49 years old na si Rogebilio Romano. Kahit kasi magaling na, mababakas pa rin sa kanyang katawan na nag-iepekto ng pagkakaroon niya ng ketong. Taon ng 2000 kasi yung balat ko nagbago, tapos may time na may mga bukol, may mga pantal sa katawan ko. Doon nag-umpisa hanggang yung kuko ko, yung nasa kamay ko muna bigla lang mayroong nana, wala, hindi man naman sugatan. Namumuhay na siya mag-isa noon sa Maynila pagkatapos mahiwalay sa asawa at 2 anak nung dumating ang bagong pagsubok sa buhay niya. Pagpasok ng taong 2010, nagsimula na siya makaramdam ng panghihina at dinala ng ilang taong nagmamalasakit sa kanya sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital na dating kilala bilang Tala Leprosarium. Dito napag-alaman na may sakit siyang ketong. Ang ketong or leprosy sa definition po ng WHO, it's a chronic, mildly infectious disease of man caused by an organism which mainly affects the skin and the nerves. So chronic, matagal po itong sakit na to. Inaabot po ng taon bago lalabas ang simptomas. Bakit? Kasi mikrobyo po ng leprosy matagal dumami sa katawan ng tao. You need thousands, millions of organisms before lalabas ang simptomas. Ang mga bukol at sugat sa katawan ni Rogebilio noon, simptomas na pala ng ketong. Ang leprosy po, ang unang mga simptomas na nakikita ay sa balat. Kadalasan po, mga lesion sa balat o yung mga patche sa balat, pwedeng puti, pwedeng mapula, pwedeng konti, hanggang sa madami. Pero ang particular na mapapansin natin, pag yung ito ay leprosy case, yung mga lesion pong ito ay walang pakiramdam. Pagkatapos sa 1 taon at 6 na buwang pagpapagamot, tuluyan namang gumaling si Rogebilio mula sa sakit. Ang gamutan po natin sa leprosy hanggang ngayon po ay libre. Dapat lang po pumunta po kayo sa mga gobyernong pasilidad, no? Kahit sa mga health centers, pero hindi ho siya readily available, ha? Kailangan po magre-request yung nandoon sa center. Pero sa mga ospital katulad na ng mga DOH hospitals, mga dermatology centers, no? Sa mga malalaking ospital, meron pong available na gamot parati dyan. Pero si Rogebilio hindi na raw kayang mamuhay ng normal muli. Mas maganda kasi dito sa Tala, kahit diyan ka sa labas diyan sa Tala, hindi ilang sa amin ang tao. Kahit sabihin na natin na magaling na kami, pero pagdating mo doon sa syudad, tulad sa Manila, maiilang ang tao sa amin. Lalo pag alam na nila, may nano na sila, nakita na silang prueba. Katulad nitong mga kamay namin, alam nila na yung sakit namin. 2 taon na nagsisilbing tahanan para sa kanyang ospital kasama ang ilang pang pasyenteng magaling na. Ang ilan sa kanila inabandona na ng pamilya at ang iba naman piniling wag na bumalik pa sa buhay sa labas. Dahil daw sa kakulangan ng impormasyon, marami raw maling paniniwala mga tao sa sakit na ketong. Ang leprosy ho hindi na mamana. Pwede siya maipasa sa ibang tao pero kailangan po may exposure ka. Matagal na pakikisalamuha. Kadalasan po yun taon. Kaya po nung araw meron paniniwala na hereditary kasi yung mga dinadala sa mga institution katulad ng sanitarium, magkakamag-anak. Kasi nandun yung matagal na pakikisalamuha doon sa mga kasama sa bahay. So, by the time na malaman ng isa na may sakit siya, nahawa niya na yung mga kasama niya sa bahay. Ano pa yung ibang paniniwala? Yung sa Visayas, no, and Ilocos region, yung mga matatanda naniniwala sila, pag kumain ka ng yung mixture ng manok tsaka may kalabasa, magkakaketong ka. No? Yung mga ganun po paniniwala. Yung iba naman naniniwala na sinumpa siya, pinarusahan ng Diyos. So, hindi po totoo yung mga yan. Ayon sa World Health Organization, 5,000 na itatalang kaso ng leprosy o ketong kada taon sa 37 bansa sa West Pacific region, kasama ang Pilipinas. Noong taong 2010, mahigit 2,000 ang kaso ng ketong na naitala sa ating bansa. Ayon sa Department of Health, hindi nabibigyan prioridad sa bansa ang ketong dahil mas natututukan daw ng ahensya ang tuberculosis at iba pang sakit.
Sa kasalukuyan, halos 70 ang pasyenteng nananatili sa Dr. Jose N. Rodriguez Hospital dahil sa takot na panghusga ng mga tao sa labas. Hiling nila sana dumating ang panahon na hindi na sila pandirihan at pangingilagan ng mga tao at magkaroon ng pagkakataon na makapagsimula muli.